Hello, good day guys. Today is June 3, 2025. I am Romel Escuadro from Davao City, Philippines. Today I will be talking about my intellectual property right on my invention. And since my product, my invention is not yet available outside the Philippines, so my customers will be mostly Filipinos. And since most of my customers will be Filipinos, I will be talking more in Filipino here in my video rather than in English. But I will be providing link to my Facebook account where the English interpretation of my discussion about this intellectual property right will be found. So I will be starting my discussion and moving on to my Filipino dialect. So para sa ating lahat na Pilipino, since ang topic natin is about intellectual property right sa aking invention, so mostly para siyang patent, no? So marami namang kasi klaseng intellectual property right. One of them is patent and trademark, but I think mas mag-apply ang patent, no? So meron tayong 5 questions, 5 tanong na sasagutin, itatanong at sasagutin, okay? So first question is patentable ba ang aking invention, no? Aking invention. So, para maging patentable ang isang invention, merong 3 requisites. First is kailangan bago, inventive step, at industrial applicability. Ano ibig sabihin ng 3? First is new, ibig sabihin kapag nag-search ako sa Philippine Patent Search Engine regarding sa patent, so wala akong makikita dapat doon. Regarding kung anong kapareho na aking invention at iba pang mga search engine tulad ng Google Patent Search Engine. So dapat walang makita na kapareho doon na invention ko, okay? And then na-search ko yan siya sa Philippine Patent at saka sa Google Patent, wala akong nakita doon guys, no? So, siyempre, inumpisahan ko na yan na search para walang problema. And then, search tayo. Siyempre, tingin tayo sa Lazada, tingin tayo sa Shopee, tingin tayo sa mga hardware, sa mga motor shops. Kung binibenta na ba may binibenta ba na ganitong klaseng produkto na katulad sa akin. So far, wala po tayong nakita, no? Wala tayong makita. So, later on, ipapakita natin sa another video kung anong itsura ng ating produkto, no? For now, hindi ko pa ipapakita kasi para iwas na piracy habang dinadiscuss ko pa itong mga bagay sa inyo, no? Okay. So, next is inventive step. Ibig sabihin, yung original manufacturer ng motorcycle or sino mang gumawa ng motorcycle, sinong nag-design ng motorcycle, or sino pa mang ibang tao na related sa motorcycle, like mga mekaniko, ay kahit alam nila ang regarding sa motorcycle, ay hindi nila ito na-invento, no? So, ibig sabihin, obvious dapat para sa akin ito kasi ako ang nakakaalam nito, mekaniko ako ang nag-manufacture ng motor, pero hindi ko nagawa ito. So, that is ibig sabihin ng inventive step. Obvious para sa akin, pero hindi ko nagawa. Yun yung inventive step. Third is industrial applicability. Industrial applicability, ibig sabihin may usefulness. Merong papuntahan ang invention mo. Useless naman, nagagawa ka ng invention na hindi magagamit, no? Na walang kapuntahan. Nag-invento ka pa. So, yun ang ibig sabihin ng guys. So, itong ating invento, merong kapuntahan kasi nga binanggit natin na ang purpose nito is para sa motorcycle. Ano?
especially sa mga scooter type na motorcycle. Okay? So, nasatisfy natin yung tatlong requisite na yan. Okay? That is the first question. Second question, bakit hindi ko pinili na mag-apply ng patent, no, ng aking intellectual property right? No, bakit hindi ako nag-apply ng aking intellectual property right like patent? So, bakit nga ba? So, marami tayong questions na naman dyan. Ang issue ko, first issue is application issue. So, kapag mag-apply ako ng application, merong form kasi yan guys, no? Pifill upan mo yan siya. As an inventor, ako mag-fill up niyan, etc. etc. May technical description silang ginahingi, may technical drawing, may drawing pa, no? So, hindi ako engineer, so meron silang type na drawing na gustong ipakita doon, na parang engineer lang pwede mag-drawing. So, pag hindi ko na-satisfy yun, hindi ko nabigay sa kanila, bagsak, no? Yung technical description, pag hindi ko nabigay sa kanila, bagsak na naman. So, merong isang paraan. Mag-hire ako na attorney, mag-hire nga ako ng marunong mag-drawing. So, that is additional cost, which is not guarantee na hindi ako magkakaproblema regarding sa aking ownership. Okay? So, second is monopoly. Pag sinabi mo monopoly guys, walang ibang pwedeng yung ikaw lang, no? Walang ibang pwedeng mag-copy, mag-pirate, no, ng iyong gawa. Ikaw lang mag-monopolize, no? For a certain period of time. No, merong certain period of time yan nasabi. Yan ang monopoly, no? Para sa gobyerno, yun yung kanila. Sabi nila, para sa intellectual property right tulad ng patent, meron siyang limit na 20 years lang. During 20 years, ikaw lang pwedeng gumawa, mag-manufacture, magbenta ng iyong produkto for 20 years. More than that, hindi ka na pwede mag-renew, pwede na siyang gayahin ng iba, no? Pwede siyang gayahin. Ikaw nag-isip nito, and then, after 20 years, hindi mo na pwedeng gagamitin na kasi iba nang may-ari, no? Pero, here comes, dumating ang KFC at saka ang Coca-Cola. Meron silang, nag-isip sila, ulit, no? Isip. Intellectual property is pag-iisip, talino, na nakagawa na isang bagay, no? Pareho lang yan. Patent is talino, isip, para makagawa ng invento. Ito naman, ang Coca-Cola, KFC, talino, isip, ginawa para makaimbento ng kanilang sariling recipe. Okay? So, gumawa sila ng ganito guys, and then sabi ng Coca-Cola, oops, hindi pwede na hanggang 20 years lang kami kasi ilang years itong operation namin, no? Hindi naman limited lang itong aming operation, tatakbo ito more than 100 years, etc. etc. Di ba? Tagal na ang operation ng Coca-Cola at saka ng KFC. Pero kanila pa rin ang ownership ng kanilang invention, ng kanilang recipe. Paano nangyari yan? Kasi gumawa ang gobyerno ng loophole para hindi tayo mabilong. O sige, para hindi ka mabilong dito sa patent na merong 20 years, gagawa kami ng another type of intellectual property right, which is trade secret, no? So, yun ang aming ibibigay sa'yo. So, with that, walang limit ng ownership. So, hanggang pwede ipasa kanila ang ownership. See? Kung monopoly ang pinag-uusapan dito, guys, na sinasabi ng gobyerno, hindi mo pwedeng i-monopolize ang isang business habang buhay. Bakit ang Coca-Cola at saka KFC ganun ang ginagawa? So, this is not about monopolization, guys, no? So, parang meron lang binibigyan na certain entities, certain businessmen na mag-own ng intellectual property for lifetime, no? See? Pareho lang yan, guys. Intellectual property ang ginapag-usapan natin dito, hindi patent, hindi trade secret, no? Kasi pareho lang yung patent at saka trade secret, isa lang yung nabilong intellectual property, pero
gi-divide nila, gi-group nila para sinong mabilong sa patent, sinong mabilong sa trade secret. Hindi yan pwede guys sa akin, no? Kademonyohan yung ganyan. Pang-iisa yan sa mga tao. Oh. Hindi yan pwede. Kalokohan yan ganyan para sa akin. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya ayaw ko mag-apply kasi it does not apply to me. Hindi pwede yan. So, next is expenditure issue. Yung nga, sabi ko kanina, gumastos la ako para sa application, gumastos la ako para sa attorney, no? Para mag-assist sa akin, para mag-file ng application, pero here comes afterwards, hindi pa rin yan mapapasa akin or mapapasa akin man lang after how many years or magkakaroon ako ng piracy issue pa rin dyan, no? Hindi siya solution. Okay? Next is protection issue. Katulad yan siya sa mga police guys na hindi siya guarantee ng krimen, no? Na safety. Kasi magkakaroon talaga ng krimen, no? So here comes may nangyaring rape, tapos nilibing yung gi-rape, and then sino nakakaalam? Walang nakakaalam, walang nakakita. So, sino ba nakakita? Ang Diyos lang nakakita. No? See? Ang Diyos lang nakakita. So, kung walang nakakita, walang magre-report, walang mare-report sa police, walang justice na mangyayari sa lupa. Okay? So, it's useless. Piracy issue. Now, ako ang may-ari, yung kapitbahay ko, nakita niya paano ko ginawa, o ginaya niya, hindi niya pinakita sa akin na ginaya niya, and then nilagay niya sa kanyang motor, gikabit niya. Alangan sabihin ko naman sa kanya na, oops, pwede bang paki-open ang motor mo? And titingnan ko kung ginaya mo yung ginawa ko. Walang ganun guys. Pwede naman yung ganun, pero kailangan mo pang pumunta sa korte, etc. Mag-explain ka sa korte bakit gagawin, magre-request ka ng ganung bagay. No? Kailangan, meron kang legit yung explanation pa rin. Kasi kung hindi legit yan, walang basis yan, hindi ka pa rin papayagan ng korte. So, useless, kagastos ka na naman, etc. Okay? Now, last issue is model, pagka-design, and then materials na ginamit. So, paano ko ngayon malalaman na kinopya mo yan or ginawa mo yan kasi pareho lang ng design, pareho lang ng materials na ginamit. So, mahihirapan akong mag-prove na ginaya mo yan. No? Mahihirapan ako mag-prove kahit meron pang tatak yan, mahihirapan ako mag-prove. No? So, poproblemahin ko pa ba yung mga bagay na yan? Hindi na. So, yun yung mga issues ko guys. Bakit hindi ko gusto na mag-apply pa ng patent kasi walang kasiguruhan na maprotektahan yung aking right dyan, no? Kagastos lang ako, etc. Third question. So, since hindi ka nag-apply ng patent, wala kang proof na iyo yun, no? Wala kang papel, no? Na iyo yun. So, paano mo ngayon ipoprove na you talaga, sa akin talaga, para sa akin talaga, ako talaga ang gumawa niyan, ako ang owner, and then paano ko i-enforce na walang magpapirate ng gawa mo. Okay? So first, ito na nga, gumawa ako ng mga video sa aking YouTube channel and then sa aking Facebook account na nagpapakilala sa inyo na ako ang owner and sole inventor ng produkto na to. Walang iba, i-explain ko na sa inyo lahat-lahat, etc. para i-prove sa inyo na ako ang nauna sa pag-inform sa inyo na ako ang gumawa nito. No? Itong produkto na to na later on ipapakita ko ng itsura. Okay? Basta, kung ano yung itsura, yung isang produkto lang na yon kasi wala akong ibang pinapakilala na produkto ko pa. No? Yung isang produkto ko lang. Yan ay babanggit ko dito sa later on sa YouTube channel ko na ito. Okay? So, paano ko naman i-enforce? So, since wala akong papel na enforce sa batas na ito, etc. etc. Pero tulad na sabi ko kanina guys, na
meron ngang girape, and then pinatay, gilibing, walang ibang tao nakakita. Well, ibig sabihin, hindi mo ma-enforce dito sa lupa yan. Pero sino ba talaga ang nakakakita? Ang Diyos. Di ba? Ang Diyos. So, balik tayo. Ibabalik ko kayo sa Diyos, no? Kasi lahat tayo nang galing sa Diyos, ibabalik ko lamang kayo sa Diyos, no? Tayong lahat, bumalik tayo lahat sa Diyos, sa pagmamahal at takot sa Diyos. Okay? Kung kayo ay naniniwala, mahal, at natatakot kayo sa Diyos, so maniniwala kayo sa sasabihin ko na biblical passage, which is Matthew 18 verse 18 to 19, no? Ang sinasabi doon, verse 18, "Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven." That is 18. Ano ibig sabihin niyan? Kung anong pinag-usapan natin dito sa anong desisyon ng dito sa lupa, pinag-usapan at saka desisyon natin dito sa lupa, ganun din i-honor doon sa langit. Like for example, hinatulan ka dito na nagkasala ka dahil nagpatay ka, nag-rape ka. Ganun din sa langit. Okay? Ganun din ang ibig sabihin nun. Nagkasala ka dito, nagkasala ka din doon. Okay? Kasi pareho lang ang basis ng guys. Bakit? Lahat ng batas na ginawa dito sa lupa, isa lang ang pinanggalingan niya na source document. No? Galing yan siya sa Bible. Ki-expound lang yan siya ng mas specific pa, no? Kasi ang nakalagay doon sa Bible, medyo generalized lang siya. So, i-specify pa natin, specific. Bali, tagtarin pa natin yan siya para maging applicable sa iba't ibang kaso, iba't ibang klase na kaso, no? Na sitwasyon. So, ganun ang nangyari. Yun ang batas. So, basically, nanggaling siya sa Bible. Okay? So, maraming klaseng relihiyon. Merong mga Muslim, may mga Kristiyano, Christians, merong pang other denominations, no? Mga Protestants, etc. So, basically, Christians, kasi isa lang yung Bible natin, no? Si Jesus lang pinaniniwala natin, ang Diyos natin, etc. And ang mga Muslims, and then yung mga Hindu, etc. etc. So, sa mga Muslims naman, sa verse 19 pala guys, no? Again, I tell you that if two or more of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. Ano ibig sabihin guys? Nag-agree tayo. Anong pinag-usapan natin? Ang pinag-usapan natin ngayon guys is this one. Walang magnanakaw ng aking imbensyon. Sinabi ko na yan sa aking sa previous ko na video and then sa aking Facebook account, no, walang magnanakaw ng aking, hindi ko hahayaan na may magnakaw, mag-pirate, etc. ng aking imbensyon. Ang kaparusahan na hinihingi ko sa langit, sa aking Diyos, sinabi, whatever you ask for in my name will be done by my Father in heaven, sabi sa Bible. So, ang hinihingi ko ay yung eternal damnation nyo sa impyerno. Kung sakali na gagawin nyo ang magnakaw ng aking imbensyon. Simple lang yan guys. Nakalagay naman sa 10 commandments diba? Na thou shall not steal, thou shall not covet your neighbor's goods. So, nandun naman sa Bible. Inulit ko lang guys. No? And then, yun lang, no? Yun ang hinihingi ko. So, kung naniniwala kayo sa Diyos, may pagmamahal kayo at takot sa Diyos, maniniwala kayo sa sinabi ko, guys, no? And then, sa mga Muslims, di ba, meron tayong, ano yun sa kanila? Yung, sa Quran nila, sa Surah 5:8, no? Na, kapag ginawa nila ng pagnanakaw, puputulan sila ng kamay, no? And then, meron din silang tinatawag na karma. The same with the Hindu and other Buddhisms and other religions. Merong karma. So, basically, merong general rule tayo dito, guys. Kahit anong religion, there's a general rule of goodness. Kung ano ang bawal, bawal, no? Ang tama, tama. Ang mali ay mali. Diyan lang yung general rule, no? Kung nagkamali ka, may ginawa ka mali, may kaparusahan yan. Okay? So, ang kaparusahan na ginahingi ko sa aming mga Kristiyano is
eternal damnation in hell. Okay? So, ganun lang guys. Simple lang. Huwag na masyado natin pahirapan ang sarili natin kasi mahirap na habulin ko pa kayo, kasuhan ko pa kayo, etc. etc. Huwag na. Pareho naman tayong pagkatapos natin buhay, mamamatay din tayo, no? So, meron tayong harap tayo sa Diyos, etc. So, ganun lang, no? So, tulad nga ng KFC, and then, yun, no? Meron silang, hindi limited ang kanilang ownership. Okay? So, number 4 questions. Hanggang kailan ka hahawak sa iyong ownership ng invention mo? So, tulad ng Coca-Cola at saka ng KFC, guys, habang buhay nila hinahawakan ang kanilang ownership. Transfer of ownership, kung sino man ang nandoon sa stockholders nila, no? Pasa-pasa lang yan. So, sila ang nagmamayari pa rin habang buhay. So, the same with me, yun ang aking gustong mangyari. Hindi naman ako mayaman, guys. And then, tulad ng sinabi ko sa previous video na natanggal ako sa aking trabaho, ito yung gift na binigay sa akin ng Diyos. Binigyan ako ng skills at talino para magawa ko itong bagay na ito. So, basically, binigay ito sa akin ng Diyos, no? Pinagkaloob niya ito sa akin para aking hanap buhay. Okay? Ganun lang po kasimple, guys. Huwag na natin masyado pahirapan natin mga sarili, no? Question number 5, last question. Pwede ko bang i-pirate ang iyong invention since hindi ka naman nag-apply ng patent ng iyong invention, no? So, pwede bang, para sa mga hindi nag-apply ng patent, guys, and then kinopya ng iba, and then hindi yung owner wala siyang pakialam na ikwento in public na meron siyang nagawa na ganito, and then ito yung kanyang intention sa kanyang invention. So, kung wala siyang ginawa na ganun, pwede mong kopyahin, no? And then, mag-away na lang kayo sa korte, no? Pero ako kasi, guys, ayun na nga, inunahan ko kayo. Sabi ko, may invention ako ganito, and then, yung isang produkto na ipapakita ko dito sa aking YouTube channel, isa lang yan, guys. Isang produkto ipapakita ko, that is the only product, no? Pareho lang yan siya, guys. Magkaiba lang siya ng design, pero pareho ang kanyang feature, pareho ang kanyang purpose. So, yun yung product ko, no? Okay? Baka malito kayo kasi dalawa ang itsura niyan, pero pareho lang ang purpose, no? Dalawang itsura niya, pero sabihin ko na lang later on sa next video. Okay? So, that is the answer to the question number 5. Kung pwede mo bang i-pirate? No, hindi ka pwede mag-pirate kasi hindi mo na rin siya ma-apply sa Bureau of Patents kasi ang requirement ng Bureau of Patents, kailangan nga hindi siya available in public and hindi siya napag-usapan in public. Okay? Kaya, hindi ko muna ipapakita sa inyo kasi para i-discuss ko muna ito sa inyo. Kasi para pagtapos na ako lahat ng di-discuss ito sa inyo, saka ko na ipapakita. Para hindi nyo ako unahan doon sa Bureau of Patents, no? Na mag-apply kayo ng tapos sa angkinin nyo na sa inyo. So, ganun lang. Okay? So, that is my topic about my intellectual property. So, I hope na gets nyo po yung ang aking topic, and then hopefully napaliwanag ko sa inyo na mabuti para wala tayong gulo later on, no? Para mabuhay lang tayo ng mapayapa dito sa mundo habang buhay pa tayo, no? Dahil pagdating ng panahon na matapos na ating oras dito sa mundo, meron tayong kalalagyan. So, gano'n lang siya, guys, and I hope na i-patronize niyo po yung aking product later on pag na lumabas na po. So, hanggang dito na ang aking video. Maraming salamat sa pakikinig and have a good day. God bless.